Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, ilang lugar ho sa Mindanao patuloy na inuulan at binabaha. Daang-daang pamilya na inilikas. PNP Fact-Finding Committee kumbinsidong hindi shootout yung nangyari sa Atimonan, Quezon. 174 na bala ginamit sa pagratrat sa isang sasakyan. Dagdag trabaho sa mga Pinoy ipinagmalaki ng Department of Labor. COMELEC tiniyak na mas maigpit ang pagpapatupad ng political advertisement sa mga kandidato. Ito ho, pinag-iinitan namin dito yung abuso ng mga local media, local radio, na ang mayari ay yung mga politiko o kanilang mga kaibigan. Sa negosyo, ang Department of Agriculture nagpanukalang gagamit ng 1.6 billion pesos para sa mga biktima ng Bagyong Pablo. At abroad, Tennessee, isinilalim sa state of emergency dahil sa ice storm. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Huwebes ngayon, January 17, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Tayo po'y live na live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DWDY 1107 RMN Kawayan, DWAR 103.9 RMN Palawan, DXBR 603 RMN Pagadian, live international via www.rmnnews.com at dun din sa WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Ilang lugar ho sa Mindanao patuloy na inuulan at binabaha. Daang-daang pamilya na ang inilikas. At ang Surigao del Norte kasama na ho doon. Kasama natin sa balitan live si Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report! Nagpapatuloy ang pagulan at pagbaha sa ilang bayan ng Surigao del Norte at umaabot na sa mahigit 1,800 families ang apektado. Ayon kay Engineer Marlene Poon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, sa report na kanilang natanggap, pinakagrabe ang pag-apaw ng Baoy River sa bayan ng Claver. Kaya ang Barangay Magallanes ay umabot na sa may bubong ang mga tao at doon na nagpa-rescue. Tinukoy na ang mga inilikas ay gumamit pa ang mga otoridad ng speedboat para ma-rescue ang mga ito. Maliban sa Claver, apektado rin ang bayan ng Tubod na kung saan isinagawa ang forced evacuation kahapon dahil sa pangamba ng lokal na mga opisyal na bumigay ang waste dump ng Greenstones Mining. Apektado rin sa pagbaha ang mga bayan ng Alegria at may aksidente pang nangyari sa National Highway kahapon sa pagbangga sa isang tindahan ng humaharurot na sasakyan kahit na bumabaha. Isang patay at 7 ang nasugatan. Ang ibang bayan na apektado sa pagbaha ay ang Bacuag at Mainit.
Kasama sa DXRS Surigao. Jojo Perol, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Dako naman tayo ng Butuan ang ilang residente horon inilikas dahil sa pag-apaw naman ng Agusan River. Kasama natin sa Balita Live sa Sibabar ng RMN Butuan. RMN Report! Balik evacuation center na naman simula kagabi ang 466 na pamilya na may 2,300 na individual. Ito'y matapos tumaas ang level sa tubig baha dahil sa pag-ulan epekto ng tail end of the cold front kung saan umabot sa 2.63 centimeters ang pagtaas sa level sa tubig sa ilog ng Agusan. Ayon kay Ado Simugan ng Butuan Search and Rescue Team, nasa alert level number 2 ngayon ang Butuan City at ipinatupad na ang preemptive evacuation kung saan kinansila ngayon ang klase sa Agusan National High School na siyang isa sa mga ginawang evacuation center sa ngayon. Kasama mo sa DXBC Butuan, sa Sibabar, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Hindi na shootout yung naganap sa Atimonan, Quezon noong Enero 6 na ikinasawi ng 12 katao na umaning miyembro ng Gun for Hire Group. Ito ang lumabas sa investigasyon ng Fact-Finding Committee ng Philippine National Police kung saan hindi rin nito kinumpirma ang posibilidad na ambush ang nangyari. Ngunit batay sa investigasyon ng team, gumamit ng sobra-sobra ng lakas ang mga pulis at sundalo na nagsagawa ng checkpoint at nakaengkwentro ng mga nasawi. Ito ay matapos na lumabas na halos lahat ho ng biktima ay tinamaan ng maraming beses ng bala ng baril sa katawan at ulo kung saan 174 ang balang pumasok sa iisang sasakyan ng grupo ni Vic Siman habang ang isa naman ay 45 yung entry ng bullet holes. Dahil dito'y naharap ngayon sa kasong administratibo ang mga pulis na sangkot sa insidente habang pinag-aaralan na rin kung sasampahan sila ng kasong kriminal. Inanunsyo ngayon ng Department of Labor and Employment ang dagdag na trabaho para sa mga Pinoy. Kasabay nito, hinikayat ni Labor Secretary Rosalinda Baldos yung mga naghahanap po ng trabaho na bisitahin o tumingin sa alinman sa 100 at 6 na job fair sa Metro Manila at sa mga pangunahing lugar sa bansa upang magkaroon ng oportunidad na makahanap ng trabahong tutugma sa kanila. Ayon kay Baldos, sa 106 na job fairs, 12 dito ay para ho sa ibang bansa at ang natitira ay lokal na trabaho. Patunay na maraming naghihintay na trabaho sa mga naghahanap at ang tanging gagawin ay itugma yung kanilang kakayahan sa hinahanap na trabaho. Nabatid na ngayong 2013, target ng DOLE na madoble ang 1,553 na mga job fairs na isinasagawa sa bansa noong nakaraang taon. Ang DOLE NCR Job Fairs sa taong ito ay may iba't ibang uri. May Mega Jobs Fair o Mega Job Fairs, City at Municipal Fairs, In-House Job Fairs, Mini Job Fairs at Barangay Job Fairs na karaniwang ginagawa sa lugar na madaling puntahan tulad ng eskwelahan, municipal halls, public employment service offices, sports gyms at malls. RMN. Seryoso ang Malacanang na makipag-ayos sa mga pinuno ng simbahang Katoliko matapos ang bangayan o banggaan nito hinggil sa kontrobersyal na RH Law. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma, bukas anya si Pangulong Aquino sa pag-aayos sakaling gustuhin ng mga obispo. Kinakailangan na anyang tapusin ang sigalot ng simbahan at palasyo para makatulong sa publiko, lalo na sa pag-iimplementa ng Reproductive Health Law. Sa ngayon, wala pa namang nakaschedule na pagpupulong ng mga Catholic Church officials at ng palasyo. Lalong mag-iikpit ho ang Commission on Elections sa mga politikong tatakbo sa midterm elections sa kanilang political advertisement sa broadcast media. Batay sa bagong Implementing Rules ng Republic Act 9006 o yung Fair Elections Act, papayagan ng mga kandidato na tumatakbo sa national position na magkaroon ng 120 minutes ng political ads sa telebisyon at 180 minutes naman sa radyo. Habang ang tumatakbo naman sa local position ay magkakaroon ng 60 minutes na TV ads at 90 minutes naman sa radyo. Sa interview ng RMN kay Comelec Chairman Sixto Brillantes, ipinaliwanagan ito na ipinatutupad lamang nila ang nakasaad sa batas na kadalasang inaabuso ng mga politiko. Yan naman talaga nasa batas. When review namin yung batas, yung
Republic Act 9006. Maliwanag po naman na ang intensyon ng batas i-limit po ito TV time tsaka radio time to an aggregate or total of 120 tsaka 180 minutes. Implement namin ngayon. Ayon kay Brillantes, layo na ito maiwasan ang free mature campaigning na kadalasang nangyayari sa local posts. Gusto ko lang liwanagan, Rod. Hindi ko ikuan dito ho, pinag-iinitan namin dito yung abuso ng mga local media, radio, na ang mayari yung mga politiko o kanilang mga kaibigan na politiko. Sila lang ho pinalalabas nila sa ini-interview sa radyo nila, yung mga local na labanan. Kaya ho namin hinihigpitan ito para hindi masyadong naabuso. Samantala, i-disqualify ng COMELEC ang meta sa 73 na kandidato na naghahangad ng lokal na posisyon sa May 2013 elections. Base sa resolusyon ng number 9610, itindeklara ng poll body ang 63 sa mga ito bilang nuisance candidate, habang ang 10 naman ay ineligible sa posisyon na kanilang hinahangad. Ang change of command sa AFP Chief, pangungunahan ng Pangulo. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Matapos kumpirmahin ng Palasyo ng Malacanang noong isang araw na itinalaga na ni Pangulong Noynoy Aquino si Army Chief Lieutenant General Emmanuel Bautista bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ay pangungunahan na ngayong araw na ito ng Pangulo ang turnover ceremony sa Campo Aguinaldo. Mamayang alas 10 ng umaga ay magsisimula ang seremonya sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kung saan inaasahang magbibigay ng kanilang talumpati sina Pangulong Noynoy Aquino, outgoing AFP Chief of Staff General Jesse De Leos at incoming AFP Chief of Staff Lieutenant General Emmanuel Bautista. Nabatid na kabilang si Bautista sa PMA Class 81 at anak ng isang general na napatay, kasama ang 33 iba pang opisyal at personal ng militar ng MNLF noong 1977. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tata, RMN. Radyo mo, Nation. MILF at MNLF tumuling nagkasagupa sa North Cotabato. Kasama natin sa balita live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Kinumpirma ni 6th Infantry Division Public Affairs Office Chief Colonel Dixon Hermoso ang nangyaring sagupaan kahapon sa boundary ng Sitio Malabuaya, Barangay Kayaga, Cabaca North Cotabato at Barangay Bulit, Dato Montawal, Maguindanao. Sa panayam ng RMN Cotabato, sinabi ni Colonel Hermoso na ang labanan ay sa pagitan ni Manginda Simbangan alias Commander Tribol ng 108th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front at Eddie Buesan alias Commander Iranon Mansa. Ang grupo ni Commander Tribol ang lumusob sa grupo ni Commander Iranon Mansa ayon kay Colonel Hermoso. Dahil sa sagupaan ay 30 minuto na isinara ang Davao Cotabato National Highway. 2 katao rin ang sugatan sa engkwentro sa panig ni Commander Mansa. Napahupa naman ng kapulisan at ng 7th Infantry Battalion ang mainit na sagupaan ng magkalabang grupo. Family feud ang pinag-ugatan ng kaguluhan. Ayon pa kay Colonel Hermoso, posibleng galit si Tribol kay Mansa dahil ito ang nagsuplong sa mga pulis na dakpin ang pinsan nitong si Anwar Dagen noong 2007 dahil sa pagkakasangkot nito sa iba't ibang krimen sa bayan ng Cabacan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata, RMN. Radyo mo Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Ang politika ay tinuturing dahilan ng pagtapyas sa pondo ng gobernador. Kasama natin sa Mission 2013 si Mel Coronel ng RMN General Santos. RMN Report. Pumalag ang kasalukuyang gobernador ng Sarangani Province na si Miguel Rinel Bengues matapos na tinapyasan umano ng sangguniang palalawigan ang kanyang 3 mga proyekto at ang kanyang intelligence fund ng lalawigan. Ayon sa gobernador na hindi niya maintindihan kung bakit tinapyasan ng kanyang mga kasamahan ang nasabing programa gaya na lang ng IP Development Project, Quest Education Program at Kalinaw Sarangani na matatapos pa sana ngayong darating na Hunyo 30 sa pagtatapos sa kanyang panunungkulan ni Dominguez bilang gobernador ng lalawigan. Anya lahat umano ng kanyang mga programa nakatanggap pa ng parangal sa Galing Pook Award dahil naging epektibo at maganda ang kinalalabasan sa pagpapatupad sa buong lalawigan. Pagawa ng budget, kung mainit yung ulo mo sa isang tao, tatanggalan mo ng budget. Dahil lahat tayo sa gobyerno, instrumento lamang. Dadala ng
ng mas magandang kabuhayan, pag-asa, inspirasyon at programa sa tao. So, kung putulin mo yung tulay, may hawak ng instrumento na maayos ang pagpapatakbo, sino magiging instrumento? Dumipinsa naman si Vice Governor Steve Chumbian Solon. Anya, hindi naman sa tinapyasan kundi nais lamang umano nilang mapalawak pa ang paninerbisyo sa tatlong bayan at ang budget ito at nais nilang madagdagan pa ang serbisyo para sa taong bayan. But just like any other program, mas yung mga program sa opisina ko, program of any LGU, kailangan talaga i-fine-tune and update, no? Is klaro sa mga tao kung unsay maayo para sa probinsya sa Sarangani, so katong mga programa nga murag kulang o kinahanglan ayuhon para maging more efficient. Dahil dito marami na tuloy ang naghihinala na posibleng magkaroon ng lamat ang dating magkasama sa partido at ngayon magkahiwalay na. Kasama mo sa DXMD General Santos, Mel Coronel, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Negosyo. Ipinanukala ng Department of Agriculture na magdagdag ng 1.6 billion pesos na pondo para punan ang kabuang danyos ng Bagyong Pablo sa lahat ng agricultural sector sa Davao Region. Nasa 155 million pesos na ang halaga para sa rice, coconut at planting materials para sa mga corn farmers at iba pang agricultural equipment na kinakailangan pang pagkagastusan. Sa tatlong probinsya na naapektuhan ng Bagyong Pablo noong nakaraang taon, ang Compostela Valley ang pinaka naapektuhan kung saan nasa 13 billion pesos ang danyos. Sumunod naman ang Davao Oriental na nasa 10 billion pesos habang ang Davao del Norte naman ay nasa 6 billion pesos. RMN News Abroad. Dahil sa matinding pagbagsak ng yelo sa Tennessee, nagdeklara ng state of emergency ang kanilang estado. Pinangambahan kasi ang pagbabaha kasunod ng matinding ice storm sa mid-south section ng Amerika. Sa report, sa Arkansas, umabot sa kalahating talampakan ng snow ang bumuhos kahapon. Dahil rin sa tindi ng pagyelo, nabalutan ng makapal na snow yung mga poste sa lugar na naging dahilan ng blackout. 24 na oras naman na nakaantabay ang Tennessee Transportation Department para sa mga emergencies. At mga kasama, live pa rin tayo mula ho sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon ay Webes na, January 17, 2013. Sa mga nasa Gensan, magandang umaga. Susunod na ho dyan, sinakasama ang Ina Daven at Brian Onyate sa RMN News Diretso Balitang General Santos sa DXMD 927. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko o si Weng de la Peña. Pangalawa po ni Barrio Veras. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:19 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape pero hindi lahat ng kape